Ngayong araw nga ay samahan niyo ako at hello po sa ating lahat. Welcome sa aking kusina. Ako nga po pala ang inyong madiskarteng nanay. So dali-dali nga pala ako nagpunta ng palengke. Maaga pa lang ay namalengke na ako para makabili ng dila ng baboy. Ito nga palang isi-share ko sa inyo ay order sa akin ni ma'am. So ang order nga po pala niya ay lengua with cream of mushroom. Dapat nga ang kailangan ditong gamit ay dila ng baka. Pero dahil wala nang mabili, dahil late na rin po nag-message sa akin yung aking customer, at wala na tayong ma-orderan ng dila ng baka, kaya naman dila na lang ng baboy yung aking gagamitin para dito. Nilamas ko to sa asin para matanggal yung lansa, then tinimplahan ko ng paminta, laurel, asin, at para mapakuluan ito upang matanggal lalo yung kanyang lansa. Hintayin natin yan ng mga ilang minuto. At habang pinapakuluan ko yon, maglilinis na rin ako ng aking nabili na atay ng baboy kasi nag-request yung mga bata na magluto daw ako ng liver steak. So dahil gustong-gusto to ng mga bata, kaya naman sabi ko sige, isasabay ko na rin sa aking pagluluto. Ito nga pala ay akin ang nahiwa tapos napanipisan, kaya naman iset aside ko muna yun habang aking pinapatilaan. Then susundan ko ng paghihiwa ng kalamansi. So itong akin nakikita ninyong video na to mga manay. So random na to ha kasi ito po talaga yung ginagawa ko rito sa kusina. So kung makikita nyo ako lang din naman yung mag-isang kumikilos dahil yung aking mga staff ay hapon pa ang pasok. So pag maaga po talaga, may mga pa-order ako ng maaga, kadalasan ako lang po talaga mag-isa yung gumagawa, namamalengke at nagluluto. So ito na yung aking atay ng baboy. Then pipigaan ko lamang to ng kalamansi. Kasi maganda to kapag binababad muna para mas kapit na kapit ang lasa. Naglagay din ako ng paminta, then soy sauce. So alam ko marami na sa inyong marunong magluto dyan at na-share ko na rin naman yung recipe nito kaya naman pwedeng-pwede nyo talaga tong pang-ulam. Lalo na kung nagmamadali kayo kasi madali lang din naman tong maluto. Huwag lang natin i-overcook yung atay ng baboy kasi may tendency na tumigas at hindi na maganda yung lasa. Then next naman natin, i-prepare ko na rin yung aking gagamitin na sibuyas para sa aking liver steak. So magandang gamitin talaga yung ganitong sibuyas na puti kasi pwedeng-pwede mo siyang papakin dahil malamis-lamis to at kailangan din hindi rin ma-overcook para malutong kapag nilagay ninyo sa huling pagluluto ninyo. Then next ko naman ay yung pag-aayos ng mga kakailanganin kong sangkap para sa lulutuin ko rin na mamaya na sotanghon dahil meron ding request si ma'am na sotanghon na lutuan ko daw siya. So dito nga pala ang mga sahog ko na ginagamit ay carrots, chicharo, tapos naglalagay din ako ng Baguio beans, repolyo. So nasa inyo kung ano mga gulay ang gusto ninyo, lalo na dun sa mga kung ano rin yung mga paborito nyong gulay, yun ang mga ilagay ninyo. At dahil nga gusto ko talaga sa pansit ay magulay, kaya naman makikita ninyo dito sa aking pa-order ay hindi po talaga ako matipid maglagay ng gulay. Kasi kahit ako mismo gusto ko maraming gulay sa pansit. So sa umaga mga manay, kapag sobrang dami po talagang pa-order, as in talaga yung nakikita nyo na minsan pinapost ko na punong-puno yung aking mesa, yun po tinatawagan ko talaga yung mga staff ko na pumasok ng maaga. Pero pag mga gantong konti lang naman at kaya ko naman na ako lang din naman mag-isa, ginagawa ko na ako lang. Then dito nga sinundan ko na ng paghihiwa ng ating repolyo. At yung aking mga pinagtabasa na gulay na hindi naman na magagamit, tinatabi ko po talaga yan kasi nilalagay ko po yan sa aking mga halaman. So pagkatapos ko mahiwa yung aking repolyo, then susundan ko naman ang paghihiwa ng aking carrots. Mga manay, pasensya na kung hindi po talaga ako everyday or madalas na gumagawa ng recipe vlog kasi sobrang busy po talaga dito sa kusina kasi talagang kadalasan talaga mga tinatanggap namin is yung mga paluto gaya nito. Tumatanggap din kami ng mga bento meals, lalo na sa may mga okasyon na ayaw nang mahirapan na magluto. Yun ang kagandahan kasi dito, wala ka nang iisipin. So magpapaganda ka na lang tapos hintayin mo lang na dumating yung mga in-order mong pagkain. So iba't iba po mga manay, meron din kami mga bundle bilao, meron din kami mga paluto ng mga kakanin, puto, ulam. So pwede kayo mag-message sa amin para po directly na masenda namin kayo ng mga price na gusto ninyo. At depende rin po yun sa mga customer namin sa kanilang budget. So pagkatapos nga ng ating mga gulay, eto nga hahanguin na natin yung aking pinakuluan na dila. So hindi natin to kailangan pakuluan ng matagal kasi may tendency na mahirapan tayo magtanggal nung kanyang pinakabalot sa kanyang dila na yan. Kasi yan po ay malansa, kailangan natin yan tuklapin
para po sa ating pagluluto, hindi po malansa yung ating lengua with cream of mushroom. Madali lang naman itong tanggalin, ganyan lang. Habang mainit pa po, ay kailangan pa talagang tuklapin mo na dahil kapag yan ay lumamig, mahihirapan na po talaga kayo. Gagamit na kayo ng kutsilyo para talagang matanggal yung nakabalot na yan na namumuti. At pagkatapos noon, nilagay ko na sa isang pressure cooker para pakuluan ulit ng pangalawang beses. At dito nga po ay titimplahan ko to ng sibuyas, paminta, laurel, then yung ating tubig. Saka ko to tatakpan at pakukulan ko to ng 20 to 30 minutes. So ang pagbibilang po dapat nung kumulo na ha, or yung tumutunog na inyong pressure cooker. Saka kayo mag-count ng ganun. Then kapag okay na, eto nga po ay naglagay na ako ng kalahati ng butter at bawang, sibuyas. Mas maraming sibuyas at bawang, mas masarap po sa pagluluto. Ginigisa ko rin po talaga. Then naglagay ako ng pamintang puti para naman hindi pangit tignan yung kanyang pinaka-cream ng ating lengua with cream of mushroom. Igisa lang natin to ng maigi, then dito nga ilalagay ko ng ating cream of mushroom. So pwede kayong gumamit ng naka-in-can, pwede rin po yung naka-pouch na powder, nalalagay nyo lamang po ng tubig. Pwede po yon, depende po yan sa budget ninyo. At saka ko lalagyan ng ating kaldo o yung pinagpakuluan ng baboy. So haluin ng maigi para po maiwasan yung mamuo-muo. Then kapag okay na, hahayaan lang po natin yan na kumulo hanggang sa mamaya po tayo maglalagay ng pampalapot. Then kapag kumukulo na, kakanawin lang ulit natin o hahaluin natin ng maigi. Pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. Depende na po yan sa timpla na nais ninyo. Then kapag okay na, naglagay po ako ng pork cubes, kalahati lang. Then ito ng ating lengua na hiniwa ko na. At baka makalimutan ko, yung ating lengua o yung dila ng baboy natin, bago ko nga po pala nilagay dito, ay sinangkutsa ko muna sa sibuyas at bawang din para sure na hindi po malansa. So kailangan sa pagluluto talaga nito ay maayos para po hindi yung maanggo yung kanyang amoy. Then, pinakuloon ka lamang po ng ilang minuto, halu-haluin po natin. Then, dito pwede na tayo maglagay ng ating pampalapot. So, kailangan din po ang apoy ay katamtama na lang para maiwasan po na manikit at masunog ang ilalim dahil ito po ay lalapot habang tumatagal. At dito nga po, naglagay na ako ng isang malaking lata ng sliced mushroom. Pwede rin kayong gumamit ng shiitake mushroom. Depende nga po yan sa kung anong gusto ninyo kayong masusunod. At yung ating pampalapot o slurry, yun po ay cornstarch na 2 tablespoon na tinunaw ko sa 3/4 cup ng tubig. Para yun po ang magpalapot sa kanyang pinakasarsa. So, dahan-dahan po natin yan hahaluin at kailangan hinaan talaga ang apoy kasi kapag ganito na naglalagay ka na ng pampalapot, maninikit yan sa ilalim at masusunog kapag iiwanan. Then kapag okay na, sa pinakahuli po ako naglalagay ng all-purpose cream para po talagang creamy at hindi siya yung naghihiwa-hiwalay. So kapag nailagay na po natin yan, may kita nyo, napakabango. Kung nandito kayo maamoy nyo talaga napakabango. Pero kita nyo naman, di ba, yung pagka-creamy ng kanyang sarsa. Tapos halu-haluin lamang po natin yan. Hindi na natin to kailangan pang lutuin ng matagal kapag nilagay nyo ng inyong cream. Kaya naman maya-maya lamang pwede ko na tong hanguin dito sa aking pinaglulutuan. So titikman ng aking kasama mga manay. Kung napapansin nyo, meron akong katabi dyan. Meron kasi ako ritong kapitbahay na laging dumadalaw sa akin dito kapag nagluluto ako. Naaamoy niya yata eh. So dahil okay na to, pwede ko na itong ilagay sa ating paglalagyan. Pero bago yan, set aside ko muna to dahil magluluto pa ako ng ating sotanghon. So dahil gusto to ni ma'am yung sotanghon mga manay, dito ay una kong ginigisa ay maraming bawang kasi masarap po kapag maraming bawang at susundan natin ng marami ding sibuyas na pula. So mas malasa naman kapag pulang sibuyas ang gagamitin dito. Sasangkutsahin lang natin ng maigi at ang isasawag ko po rito ay manok o yung chicken breast mga manay. Then, nag-request na maglagay din tayo ng shiitake mushroom. Pero ang una kong igigisa ay yung ating laman ng manok. Ayan, sasangkutsahin lang natin ng maigi. So, kailangan talaga na sasangkutsa at nalalagyan ng pampalasa. Naglagay ako ng pamintang pino at oyster sauce para po mas malasang-malasa kumakapit po sa laman ng ating karne. Pwede rin naman ng baboy kung yun ang gusto nyong ilagay. Pero dahil nga po ito yung aming madalas na nilalagay sa aming pansit, ito po talaga yung nakasanayan na ng aming mga customer.
Pagkatapos natin yan masangkot siya ng mga ilang minuto at mabilis lang naman po maluto kapag ganito kapag chicken breast mga manay, hindi naman to matagal palambutin o lutuin. Hihinaan ko na po yung apoy kasi maglalagay na ako dito ng mga gulay. So bali yung mga gulay, hindi ko po talaga yan in-overcook. Gusto ko yan malutong-lutong pa kapag kakainin ng aming customer. Kaya naman, inuuna ko tong isang kutsa para ipanglagay din po sa pang-ibabaw. Magtitira lamang po ako mamaya ng konti na pangsahog dun sa pinakasotangho na aking lulutuin mamaya. Baling repolyo, hindi ko muna po yun nilalagay. Nilalagay ko yun sa huli para po hindi siya mabilis maluto. So, kailangan po talaga panghuli yun para malutong-lutong pa. Agad lang ako rito ng soy sauce, pampalasa. Hindi po ako naglalagay ng asin sa aking panset mga manay kasi maalat na yung mga seasoning na aking ginagamit. Naglagay na ako rito ng squid ball, saka ko nilagay yung ating repolyo, then naglagay din ako ng celery, tapos kinchay para mabango. At saka ko sinundan ng ating shiitake mushroom kasi ito po ay gustong-gusto talaga ng aming mga customer, lalo na kapag may mga senior kaming customer, gustong-gusto po talaga nila ang mushroom. Sasangkutsahin ko lamang po ito ng mabilisan, kaya naman eto nakita nyo at hinango ko na po kagad para po hindi siya ma-overcook. Yun po ay aking ilalagay sa pang-ibabaw ng ating sotanghon. Then nagtira lamang po ako ng konti para sa aking pagluluto. Saka ko ito sasabawan ng aming kaldo o pinagpakuluan ng baboy para po mas malasa. At saka ko yan titimplahan ulit ng soy sauce, pampakulay para naman po mas malasa. Ayan. Kaya hindi na po ako naglalagay ng asin mga manay. Then konting oyster sauce, pamintang pino, saka natin hahaluin at papakulan po natin yan. Then kapag kumulo na, saka ako maglalagay po dyan ng sotanghon mamaya. At kapag kumukulo na, eto nga, naglagay po ako ng 10 piraso ng sotanghon na ganito yung size, yung normal size mga manay na nabibili sa palengke. 10 ganun po yung aking nilagay dito. Tapos yan po ay mabilis maluto. Kaya po hindi kailangan din to na sobrang matubig. Kailangan sakto lang para al dente rin siya. At kung makikita nyo yung tubig na yan, kala nyo, mamaya labsa. Hindi po, makunat-kunat po yan kapag naluto. Mamaya po yan ay sisip-sipin na ng ating sotanghon at kailangan po talaga ito kainin ng habang mainit-init pa. Then, nag-add ako ng repolyo para sa panghuli. Kapag nilalagay ko na po yung repolyo, pinapatay ko na rin po yung kalan para po hindi na siya maluto ng sobrang init. So, kailangan maluto na lamang po siya ng init ng ating sotanghon. Then, ito na po yung aking naluto, yung aming lengua with cream of mushroom. Tapos, yung aming sotanghon gisado. So, eto na kagad, di-deliver na po yan. Pero bago yan, syempre, isusunod ko na yung aking binabad kanina na liver steak mga manay. Sabi ko sa inyo, kailangan namin ng pang-ulam. At ganito talaga yung ginagawa ko dito sa kusina ko. So, ang ginagawa ko naman dito, dahil nababad ko na to ng ilang minuto, bali ang ginagawa ko dito ay sinisir ko lang siya or yung parang hinahap ko lang siya ng pagpa-fry. Kasi hindi mo to kailangan lutuin ng matagal. Kapag ito ay niluto mo ng matagal, ito po ay makunat, matigas, hindi na masarap kainin. So, parang ginagawa lang natin, tatanggal lang natin yung kanyang dugo ng atay, then hahanguin natin yan. So pagkahango, saka ulit ako maglalagay ng pangalawa kasi hindi kaya ng panglahatan. So mas mainam po na wag nyo talagang ilagay lahat para po maganda yung pagkakaluto niya. At masasabi ko sa inyo na kahit gabi na, yung inyong naluto na liver steak ay hindi po matigas, malambot, juicy, masarap kasi hindi po siya na overcook. So, ganun yung magandang timpla sa pagluluto ng ganitong klase ng ulam. At kapag okay na, hanguin natin yan. Then, susundan naman natin ang paggigisa ng bawang. Naglagay po ako ng 1 kutsara ng bawang. Gisa-gisahin ko lamang po ng maigi. Then, susundan ko po yan ng oyster sauce. Hindi ako maglalagay ng sibuyas kasi panghuli yung sibuyas mga manay. Yung oyster sauce ko, mga 2 to 3 tablespoon yan. Then, susundan ko po yan ng kalamansi na 4 na piraso. Yung kaninang nakita nyo na tinabi ko, ayan po, ilalagay ko yan dito para po meron pang additional na asim, yung kanyang pinakasarsa. Kasi masarap po talaga yung sarsa ng liver steak, yung may palo ng tamis, asim, ganyan. Then, hahalu-haluin ko lamang po yan.
So, ang dami na nating naluto na pangatlo na to mga manay. Kaya naman sa mga madalas naghahanap sa akin, akala nyo nagpapahinga po ako ito. Hanggang dito sa kusina ako talagang nagluluto at ito naman po talaga yung aking gusto. So, naglagay ako ng puting asukal, then tubig, dahil konting ating tubig. Nilagay ko na rin yung ating pinagbabaran kanina, yung pinagbabaran mismo ng ating atay, tapos nag-add ako ng konting soy sauce. So, hindi na po ako naglalagay ng asin dyan mga manay kasi nga maalat na eh. Then, konting pampalasa. Saka kapag okay na, ayan, okay na yung kanyang pinakasarsab, ibabalik na natin yung ating naprito na atay kanina. So, titikman ko rin yan kung okay na sa aking panlasa at okay na kaya naman. Dito ay maglalagay na ako yung panghuli natin, yung sibuyas na puti. So, sa sibuyas, mas mainam na sa huli nyo talaga ilagay yan para malutong-lutong. Lalo na kung meron kayong karinderya, para kahit gabi na po, yung inyong ulam, malutong pa rin. So, ganyan po yung diskarte na ginagawa ko. Kaya naman sa mga mami na nanonood ngayon, sana po nakapagbigay na naman ng dagdag idea itong aking recipe. Kahit hindi ko masabi kung ano yung mga sukat ng aking sangkap na pinakita sa inyo. Kasi yun po talaga realidad ng pagluluto ko mga manay. Kapag talaga namang kusinera ka, hindi na sa atin uso yung sukatan, lalo na kapag nagluluto tayo. Mas madalas po talaga yung tansyahan, lalo na minsan nga pag naaamoy mo lang sa amoy pa lang alam mo na kapag masarap at tama sa timpla. At eto na ang aming liver steak. So tara, kain po tayo. So muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa mga nanood at sa mga gusto mag-order sa amin. Pwede kayo mag-direct message sa amin. Tumatanggap po kami ng mga paluto orders. So yun lang.